Sa isang makasaysayang pagbabago na nagtatapos sa isa sa mga pinakatanyag na panahon ng pagmamay-ari sa kasaysayan ng sports, pumayag na si Jeanie Buss na ibenta ang kanyang majority stake sa Los Angeles Lakers sa halagang tumatagos ng record na $10 billion kay bilyonaryong si Mark Walter, CEO ng TWG Global at bahagi ng pagmamay-ari ng Los Angeles Dodgers. Bagamat nakakagulat ang hakbang na ito para sa marami, buong pusong niyakap ni Lakers superstar Luka Doncic ang pagbabago at nagpadala ng makapangyarihang mensahe para sa papasok na may-ari ng team. Ang Lakers ay isang kamanghamanghang organisasyon. Inaasahan kong makilala si Mark at excited ako sa kinabukasan. Ako rin ay nagpapasalamat kina Jeanie at sa pamilyang Buss sa pagtanggap nila sa akin sa LA at masaya akong mananatiling bahagi si Jeanie. Inaasahan kong makatrabaho silang dalawa upang manalo ng mga kampyonato. Ang pahayag ni Luka ay sumasalamin sa positibong pananaw sa loob ng organisasyon ng Lakers. Sa kabila ng nakakabigong pagkatalo sa unang round ng playoffs ngayong season, ang tambalan ni Luka Doncic at LeBron James ay nagbigay sa Los Angeles ng isang dinamikong duo na may pambihirang talento. Ngayon, sa suporta ng isang bilyonaryong may malalim na bulsa, nakapwesto na ang Lakers upang agresibong habulin ang mga titulo sa pamamagitan ng trades at pamumuhunan sa infrastruktura. Si Mark Walter na unang bumili ng 26% minority stake of Phil Anschutz on 2021 ay may first right of refusal kung sakaling ipagbili ng pamilyang Buss ang kanilang bahagi. Ngayon ay ginamit na ang clause na iyon. Mananatiling team governor si Jeanie at itatabi niya ang 15% bahagi ng pagmamay-ari upang mapanatili ang karapatan sa pamamahala sa liga. Ngunit ang kontrol sa mayorya ng Lakers ay ngayon ay nasa mga kamay na ni Walter. Si Magic Johnson na may malalim na ugnayan sa parehong Lakers at kay Walter sa pamamagitan ng Dodgers ay labis ang tuwa. Pinuri niya si Walter bilang isang walang humpay na mananalo na maglalaan ng mga kailangang resources upang manalo at ikinumpara pa ito kay Dr. Jerry Buss sa kanyang passion, talino sa negosyo at istilong liderato sa likod ng eksena. Sa panig naman ni Luka, malinaw ang mensahe, hindi lang niya sinusuportahan ang pagbabago kundi na-e-excite pa siya dito. Matagal nang tinitingnan si Doncic bilang sentro ng kinabukasan ng Lakers at sa bagong lakas pinansyal ng koponan, maaasahan ng mga fans na ang Los Angeles ay magiging top destination para sa mga free agent at mga star na nais lumipat ng team. Ayon kay Dave McMenamin ng ESPN, ang pinansyal na kaluwagan ng TWG Global ay hindi nangangahulugang kaya nilang lampasan ang mga bagong panuntunan sa Collective Bargaining Agreement, CBA, ng NBA, partikular ang mabigat na parusa sa tinatawag na second apron. Gayunpaman, maaari pa ring mag-invest si Walter sa mga kritikal na aspeto tulad ng scouting, analytics, kalusugan ng mga manlalaro at player development. Sa panahong ang maliliit na kalamangan ang nagkakahiwalay sa mga tunay na contender at sa mga pretender, maaaring ito na ang edge ng Lakers. Ang masiglang suporta ni Doncic kasabay ng naiuulat na kasabikan ni LeBron James sa pagbabago ay nagpapakita ng isang nagkakaisang pananaw. Sa kabila ng pagtatapos ng majority ownership ng pamilyang Buss na nagsimula pa noong $67.5 million na pagbili ni Dr. Buss noong year 1979. Tila handa na ang Lakers na pasukin ang isang bagong ginintuang panahon. Sa pamumuno ni Doncic at bilyones na suporta ni Walter, hindi lang basta nagpapalit ng kamay ang Los Angeles, naghahanda sila para sa isa na namang dinastiya. Ayon sa mga pagsusuri, iilan sa mga rason kung bakit ibinenta ni Jeanie Buss ang LA Lakers ay dahilan sa mga ito. Una, pagbibigay ng competitive advantage sa team. Sa pagbebenta kay Mark Walter, isang mayamang may malaking kapasidad sa pananalapi, mabibigyan ang Lakers ng kakayahang mamuhunan ng mas malalim sa infrastruktura, analytics at player development. Maaaring nakita ni Jeanie na sa kasalukuyang takbo ng NBA, kailangan na ng mas malawak na resources para manatiling kompetitibo, isang bagay na mahirap tustusan ng isang pamilya lamang. Pangalawa, personal o estratehikong dahilan sa negosyo. Ang pagiging may-ari ng isang NBA team ay may matinding pressure, lalo na kapag hindi maganda ang performance ng team. Maaaring nais ni Jeanie na ituon ang sarili sa pamumuno at pananaw bilang team governor imbes na harapin ang buong bigat ng responsibilidad bilang majority owner. Pangatlo, mga limitasyon sa pananalapi dahil sa bagong CBA. Sa ilalim ng bagong Collective Bargaining Agreement, CBA ng NBA,
may mabigat na parusa para sa mga team na sobra ang gastos, tinatawag na second apron. Sa pagbebenta ng majority stake, maaari nang makahanap ng mas malikhaing solusyon ang Lakers sa pananalapi habang nananatiling legal at kompetitibo. Anong masasabi nyo sa pagbentang ito mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, alam ng star ng Los Angeles Lakers na si LeBron James kung ano ang pakiramdam na nasa NBA Finals. Bago ang Game 6 ng Best of 7 series sa pagitan ng Indiana Pacers at Oklahoma City Thunder, may sinabi si James tungkol dito. Nangunguna ang Thunder sa serye sa series 3-2 at may pagkakataong tapusin sana ang final sa Gainbridge Fieldhouse sa harap ng mga tagahanga ng Indiana at may pagkakataong tapusin sana ang final sa Gainbridge Fieldhouse sa harap ng mga tagahanga ng Indiana. Hindi pa nakabalik si James sa finals mula noong 2020 pero nasiyahan siya sa kasalukuyang serye at sa buong playoffs. Ang Thunder ang tinuturing na malakas na paborito dahil nakuha nila ang number 1 spot sa Western Conference. Ang Pacers naman sa kabilang banda ay tinatawag na underdog sa buong playoffs. Gayunman, nalampasan nila ang lahat ng hadlang at napunta sa isang posisyon kung saan maaari nilang makuha ang kanilang unang NBA title. Sa X, former Twitter, nag-post si James tungkol sa Game 7 ng serye ng Thunder laban sa Indiana Pacers. Best 2 words in sports, Game 7 ang ipinost ng 4-time champion. Bagamat hindi propeta si James, nahulaan niya ang magiging resulta ng Game 6 ng NBA Finals. Tinalo ng Pacers ang Thunder sa score na 108-91 para mapanatili ang kanilang season at pilitin ang isang Game 7. Ito ang unang pagkakataon na magkakaroon ng Game 7 sa NBA Finals mula pa noong finals ng 2016. Ang bilis talagang magbago ng mga kwento. Bago ang Game 6 ng NBA Finals nitong araw ng Biyernes, ang sentro ng usapan ay ang kalagayan ng kalusugan ni Tyrese Haliburton, star guard ng Indiana Pacers, kaugnay sa tsansa ng kanilang koponan na mapilit ang isang do or die na Game 7 na may kasamang matinding pag-aalala at negatibong pananaw. Pero pagkatapos ay madaling tinalo ng Pacers ang Oklahoma City Thunder at nakapagtala si Haliburton ng 14 na puntos at 3 3-pointers sa malaking panalo na siyang nagbago ng ihip ng hangin pabor sa Indiana. Ngayon sa nalalapit na Game 7 sa Lunes sa Oklahoma City, alam ni Haliburton na marami sa mga pag-uusap sa media at social media ang panig sa kanilang koponan, isang halimbawa ng recency bias o paghatol batay sa pinakahuling kaganapan. Matapos ang Game 6 na panalo nitong Biyernes, kinilala ni Haliburton ang puntong iyon at nagbigay ng mahinahon at makatotohanang pananaw kung paano nila dapat iwasan ang mga ganyang ingay. Sa susunod na 2 araw, lahat ng tao ay magsasabi kung gaano kami kaganda maglaro, kung gaano kahusay ang naging performance namin, kung gaano kalaki ang pressure ngayon sa OKC. Anya sa post-game interview sa SportsCenter kasama si Scott Van Pelt. Alam mo, yan ang magiging narrative. Kailangan naming gampanan ang papel ng maayos sa pag-iwas sa mga ganyang bagay. Sa tingin ko, lason yan. Ayon kay Haliburton, magaling naman ang buong koponan sa pag-iwas sa lason na yon, pero mas madali itong sabihin kaysa gawin, lalo na sa laki ng pustahan sa Game 7. Malalaman natin kung sino ang makakapagbigay ng huling dagok sa makakapagbigay ng huling panalo sa 2025 NBA Finals sa paparating na Lunes. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa series na ito?